Chapter 17. Pagdating sa bahay ni Aryan, natanong ko na si Vanessa. Malayo pa lang ako ay nakita niya na ako. Hindi rin ako magtatagal dahil nagnako lang ako ng oras. Mabuti na lang pinayagan ako ni Manang na umalis. Walang kasamang tauhan. Niyakap ko si Vanessa na makalapit ako sa kanya. Napaiyak na rin ako at nalambot ang aking mga tuhod. Habang kausap ko si Vanessa kanina sa phone hindi pa ako masyadong naniniwala na wala na talaga si Aryan. Pero ngayon kita na ng dalawang mga mata ko at totoo na talaga na wala na siya. Sandali lang ako umuwi rin ako kaagad. Hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan ko pa maningil sa taong may utang sa akin. Kakarating mo lang aalis ka na agad. Pigil ni Vanessa sa akin. Hindi ako pwedeng magtagal. Alam mo naman ang buhay ko may limitasyon. Sagot ko dito at ngumiti ito. Sige na nga umuwi ka na baka hinihintay ka na ng Fafa. Biruin niya at hindi pa niya alam ang totoo nangyari. Wala pa akong balak na ikwento ang lahat. Gusto kong sarilinin muna ang aking nalaman. Pagdating ko sa mansyon, medyo madilim na. Pinapasok din naman kagad ako ng tauhan ni Monster. Mabuti ngayon ay nakakalabas na ako at hindi katulad ng dati. Maingat kong hinakbang ang mga paa ko. Nang papasok na ako sa malaking pintuan, nandito na mga tauhan ni Monster at siguradong nandito na rin ang kanilang boss. Nang makapasok ay ganoon na lang ang pagkagulat ko nang may magsalita sa aking likuran. Isang kagaling. Unti-unti kong hinarap ang sarili sa nagsalita sa aking likuran. Isang tao lang naman ang inaasahan kong bubungaran ko. Yun ay si Monster at nakataas sa mga kilay. Kailangan kong pakalmahin ang sarili. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Tumikim ako. Pumunta lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Sagot ko. Unti-unti niyang hinakbang ang mga paa palapit sa akin. Nakatingala ako sa kanya nang makalapit sa akin. Matangkad ang monster na to kaya napapatingala ako. Matutulog na ako. Ako man tatalikuran ko na siya pero nahawakan niya kagad ang braso ko. Napaharap muli ako sa kanya at ganoon na lang ang pagkagulat ko. Nang may kunin siya sa kanyang tagiliran na kutsilyo. Nalalaki ang mga mata ko na napatingin sa kanya. Oh gosh, sasaksakin na ba niya ako? Alam na ba niya ang plano ko? Napagmasan ko ang kutsilyo na hawak niya. Yun yung kutsilyong naiwan ko sa higaan niya. Anong ginagawa nito sa silid ko? Seryosong tanong niya at napatingin ako sa kanyang mga mata. Nalukot ata ang dila ako at walang maapuhap na sagot. Hindi ko alam. Dinay ko. Really? Sa isang ihiglap ay hinapit niya ang bewang ko at inilapit sa kanyang katawan. Maricel, tell me, may bala ka bang saksakin ako? Seryosong-seryoso ang kanyang mukha na tanong sa akin habang magkalapit ang katawan namin. Tumatama rin sa aking mukha ang kanyang mabangong hininga. Oo, may balak ako. Agad kong inagaw sa kanyang kutsilyo at agad na sinaksak yun sa dibdib ni Monster. Tulo ang kanyang tugo. Siyempre sa isip ko lang nangyari yun. Nanatili pa rin akong hindi nakaimik at anong isasagot ko. Naisip ko ang kahinaan niya at kahinaan niya ang romansa ko. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa kanyang leeg. Bakit naman kita sasaksakin? Halos masuka ako sa aking sariling boses dahil sa kalandian ng boses na ginawa ko. Gumanti siya ng hapit sa bewang ko. Binitawan niya ang kutsilyong hawak niya. At narinig ko ang pagbagsak nito sa sahig. Pinulupot ko ang aking hita sa kanyang bewang habang nakarap sa kanya at binuhat ako. He kissed me on the lips while he was still lifting me. He lowered me to the couch. The two of us are still kissing. Napaugok ako sa sandaling halik niya sa akin. Bumaba ang kamay niya sa aking bewang at dahil dress ang suot ko, agad niyang nahawakan ng hita ko. Ang kamay niya ay dumiretso sa garter ng aking panty. Damn, Maricel, you're wearing nothing but only panties. You're not even wearing cycling, he said in the middle of our kiss. Yes, for always ready. Sagot ko sa nakakaakit kong boses. Sige lang, magsaya ka sa katawan ko ngayon, Monster Chito. Dahil kapag hulog na hulog ka na sa akin, tsaka kita babaliwin sa sarap na hahanap-hanapin mo. Damn it, Maricel. You are very naughty. He whispered with a bite in my ear. Let's get it on, Chito. At ako na ang humalik sa labi niya. While sitting on the couch, my thighs were spread out in front of him. He immediately grabbed the garter of my panty and quickly undressed me. Oh, Chito. Nakapulupot pa rin ang kamay ko sa leeg niya.
Take note, nasa sala kami at anumang oras ay may makakakita sa amin. Napatingin ako sa paligid at nakaramdam ako ng hiya. Baka makita kami ni Manang. Inayos ko ang sarili at nakapwesto na siya at handa na siyang pasukin ako pero pinagdikit ko ang aking mga hita. Gumuhit sa kanya mukha ang pagtataka. Why? Agad na tanong niya. Not here, Chito. Bulong ko sa kanya at ngumisi naman ito. Gusto mo ba sa silid ko? Hindi pa man ako nakasagot ay binuhat niya na ako. Habang buhat niya ako'y wala naman siyang tigil kakalik sa aking liig. Hanggang sa marating namin ng kwarto niya. Mabilis siyang kumilos sa parang sabik na sabik. Narinig ko ang malakas sa pagsarado niya sa pintuan. Hinagis niya ako sa kanyang malambot na kama at nagkubad na rin siya sa aking harapan. Pinigmasan ko ang pagkubad niya at napalunok ako. Handang-handa na siya. Sumampa siya sa kama at gumapang palapit sa akin. Sa isang iglap, narinig ko ang pagkapunit ng aking suot. Pinunit niya ang dress ko. Where's your panty? Tanong pa niya. Natigilan kaming dalawa at naiwan ang panty ko sa sala. My God, baka makita yun ang tauhan ni Chito o ni Manang. Tinulak ko si Chito pero hindi nagpatinag sa pagtulak ko sa kanya. Walang makakakita sa panty mo. Bulong pa niya at bigla nag-init ang pisngi ko. Paano nga ako may makakita doon? Tinulak ko siyang muli at pinulupot sa aking sarili ang kanyang kumot. Kukunin ko lang ang panty ko. Sa wakas ay nakalsin ako sa harapan niya. Nagmadali akong lumabas sa silid niya at tinakbo ko saan naroroon ang panty ko. Nanlalaki ang mga mata ko nang makita ko si Manang. Nag-init ang pisngi ko sa hiya. Nakita ko si Manang na tanging kumot lang ang suot ko. Ay Diyos ko, iha! Nakakagulat yung suot mo. Bulala si Manang sa akin. Napayuko ako. Hinanap ko ang panty ko sa couch pero wala na. Manang, nakita mo ba rito yung panty ko? Kumakamot sa ulo ko na tanong kay Manang kahit nakakahiya ay nagawa ko pa rin itanong. Diyos ko, mga bata to. Nasa labahin na yung panty na nakita ko. Bakit kasi naiwan yun dito sa couch? Ito talagang si Boss Rosie, masyadong gigil. Humagikik bigla si Manang. Oh gosh, sana bumuka na lang ang sahig at lamunin niya na ako sa sobrang hiya ko ngayon. Wala na ata ako mukha na maiharap kay Manang. Mula sa hagdan ay nakita ko bumaba na rin si Monster. Tanging shorts lang ang suot nito at pinigmasan ko siya habang pababa sa hagdan. Bigla na lang natawa sa tabi ko si Manang. Maiwan ko na muna kayong dalawa. Sabay hagikik ni Manang at naiwan na naman kaming dalawa ni Monster. Can you make me a cup of coffee? Na makalapit siya sa akin, dumiretso na rin siya sa kusina at sumunod na rin ako sa kanya. Suot ko pa rin ng kumot niya habang walang ibang suot na pang ilalim. Naabutan ko siya nakaupo na sa dining chair. Sinunod ko naman ang pakiusap niya na gawan ko siya ng coffee. Dumiretso ako sa lababo para gumawa ng kanyang kape. Padabog kong inilagay yun sa table. Medyo natalsikan pa nga siya ng kaunti. Medyo natawa naman ako sa reaksyon niya. Buti nga sa'yo yan. Are you mad at me? Tanong naman niya. Ako galit sa'yo? Pinagtimpla na nga kita ng kape, di ba? Sarcastic akong sagot sa kanya. Wala bang lason to? Tanong pa niya at ngumiti akong pilit at sarcastic ang ngiti. Palalaman natin yan kapag nangisay ka dyan sa kinuupuan mo. Sagot kong mali sa kanya at ngumiti lang ito. I know you can't do that to me. At uminom siya ng kape. Nakamasid lang ako sa kanya pero kung ano na naiisip ko. Gusto ko siyang saksakin ngayon sa harapan ko. Pero naghahanap pa ako ng tiyempo. Abala ako sa sink. Dahil gabing-gabi na bigla akong naghanap ng apple. Kaya nagbalat ako ng apple sa may lababo habang nagko-coffee si Monster sa dining table. Nabigla na lang may mga kamay na bumuhat sa akin at alam kong si Monster na naman ito. Binuhat niya na ako habang hawak ko ang kutsilyo at apple. Ano ba? Reklamo ko sa kanya. Tumawa-tawa to habang binubuhat ako paakyat. Saan niya naman ako dadalhin? Sleep in my room. Tanging sagot niya at isang hampas ang ginawa ko sa dibdib niya. Mabuti nga't hindi ko pa siya sinaksak. Ngayon may hawak naman akong kutsilyo. Hindi mo ba nakikita? Nagbabalat ako ng apple, bigla mo nalang akong bubuhatin. Sigaw ko sa kanya at walang sagot na binitawan pero tinitigan niya ako. Agad niyang narating ang kanyang silid at nilak niyang pintuan nang makapasok kami.
Kinuha niya na rin ang kutsilyo sa kamay ko at inilapag sa maliit niyang table. Hinagisa lang niya ako bigla sa kanyang kama. Napatras ako na magubad siya sa aking harapan. Ang buong akala ko may plano na naman siyang angkinin ako. Pero nagkakamali pala ako. Pagkatapos siya maghubad ng kanyang shorts at damit, agad na dumapa ito sa kama. Let's sleep. Good night, honey. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mukhang pagod na pagod ito. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko may gagawin na naman siya sa akin. Nawala na ako ng gana. Inilapag ko na lang ang hawak kong apple at sinulyapan ko si Monster sa kama na mahimbing na natutulog. This is probably the best plan. I pick up the knife on the table. As I watch him sleep, kung ano-ano na ang nasa isip ko. Hawak ko pa rin ang kutsilyo at unti-unti akong lumapit sa kanya. Wala siyang laban kapag sinaksa ko siya ngayong mahimbing siyang natutulog. Itinutok ko yun sa kanyang likod at napapikit ako. Buo na ang desisyon ko ngayon. Ngayon ko siya sasaksakin. Papatayin ko ang taong pumatay sa daddy ko. Sasaksakin ko na sana ito na bigla na lang napamulat ang lalaking kanina lang ay nakapikit. Agad niyang nahawakan ng kamay kong may hawak na kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ko at mariin niyang hinawakan ng kamay ko. Mula sa pagkakahiga ay napaupo ito. Ang buong akala ko tulog na to pero nagkukunwari lang pala tong tulog. Wala ako nagawa dahil sa lakas niya. Kinuha niya muli sa kamay kong kutsilyo at inihagis ito sa sahig. Bakit gusto mo akong patayin ha, Maricel? Masalong dumiin ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Aray! Nasasaktan ako! Reklamo ko sa kanya. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga kilos mo? Bakit gusto mo akong patayin? May nag-utos ba sa'yo? Sumagot ka! Masalong bumaon ang kanyang kuko sa aking pulso. Oo, gusto kitang patayin. Nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya at umawang ang labi niya sa sinabi ko. Why? Why, Maricel? Nangihina na sabi niya. Because you killed my dad. Sigaw ko sa kanya at halos ilabas ko ang aking sama ng loob at tapang sa kanya at kumunot ang kanyang noo. Masalong dumiin ang pagpisil niya sa aking pulso. Who told you that? Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Alam kong kapag nalaman niya kung sino ang nagsabi sa akin, hindi niya na palalampasin si Alvin at baka patay niya na to. Wala kang pakialam kung sino ang nagsabi sa akin. Malaga sa akin ngayon. Alam ko ng katotohanang ikaw ang pumatay sa daddy ko. Wala kang kasing sama. Monster ka talaga. Sigaw ko sa kanya. Sabihin mo sa akin ngayon. Sino nagsabi sa'yo? Pamimilit niya. Bakit ko sasabihin sa'yo? Sagot ko at sa wakas nabawi ko na rin ang kamay ko. Nahigit ko mula sa mariin niyang pagkakahawak. Kaagad akong tumayo at lumaon sa kusilyong nasa sahig. Pinulot ko yun at muli tinutok ko kay Jackson. What the? Maricel, kill me just because of the false truth you have heard from others? You immediately judge me. Don't you think kung bakit nila ako sinisiraan sa'yo? I gave everything to you, Maricel, to make you happy. Pero hindi ko akalain ganyang kapala ka boba. Maniniwala ka sa taong hindi mo pa masyadong kilala kaysa sa taong nakasama mo ng ilang buwan. Biglang nanlambot ang kamay kong may hawak na kutsilyo. Huwag mo akong tawaging boba. Sagot ko sa kanya habang nakatutok pa rin ang kutsilyo. Sa inis ko sa kanya tumakbo ako para saksakin siya. Napigilan niya ang kamay ko at muli niyang nahawakan ng kutsilyo sa aking kamay at inagaw niya yun sa kamay ko. Sa lakas niya pumaibabaw siya sa akin. Nasa ilalim niya na ako ngayon. Siya na ngayon nakatutok sa dibdib ko ng kutsilyo na hawak niya na ngayon. Now tell me, sino nagsabi sa'yo ng maling balita? Tinutok niya yun sa dibdib ko at halo-halo ang naramdaman ko sa mga oras na to. Habol ko rin ang aking hininga dahil sa kutsilyong nakatutok ngayon sa aking dibdib. Tell me, Maricel! Sigaw niya. Kinabigla akong pagsigaw niya. Tinutok niya sa suot ko ang kutsilyo. Pinadaanan niya ng patalim ang suot kong damit at napunit niya ang damit ko gamit ang kutsilyong hawak niya. Tell me now, Maricel, dahil ngayon din, papatay ko ang nagsabi sa'yo ng maling impormasyon. No, tell me, Maricel. Masalong dumiin ang kanyang pagkahawak sa braso ko at namilipit ako sa sakit. Napapikit ako. Maricel,
Bigla siyang umalis sa pagkakadagan sa akin. Tinapon niyang muli ang kutsilyo na hawak niya na nakatutok lang sa akin kanina. Ako naman hindi ko na napigilan ng pagsunod-sunod na pagpatak ng aking mga luha. I'm sorry. Niyakap niya naman ako na mahigpit pagkatapos at hinilikan pa niya ang buhok at noo ko. I didn't kill your dad. Someone else killed him. I went to your house that day with my staff, but your dad is already lying on the floor, bloody and unconscious. Paliwanag niya. Nagsasabi kaya siya ng totoo? Tinignan ko siya sa kanyang mga mata and he looks like sincere. Sino ba nagsasabi sa kanya lang ng totoo ni Alvin? What about Aryan? Na makabawi agad kong tinanong anong nangyari sa kaibigan ko at baka may kinalaman na naman siya sa kaibigan ko. What about her? Nagmamaang-maangan pa siya. You killed Aryan! Pasigaw na sabi ko sa kanya. What the? Lahat na ba na may nangyayaring masama sa iyo or sa mga kaibigan mo ako ang sisisihin mo? Ganun ba ako kasamang tao sa paningin mo, ha Maricel? Halata sa kanyang mukha ang pagkapikon at inis. Oo, ganun ka kasama. Dahil ang katulad mo'y kayang pumatay ng mga inosenteng tao. Pasigaw ko rin na sagot sa kanya. I just only killed a bad person, Maricel. Why do I kill your friend for no reason? Think of it, Maricel, before you judge me. Nakipagtagisan pa rin ako ng tingin. Pinakawalan niya ang mga kamay ko at umalis sa ibabaw ko. Simula ngayon dito ka na matutulog at doon ako matutulog sa silid mo. Sabi pa niya bago tuloy niya akong iniwan. Tumakbo ako sa pintuan para sundan siya pero ganoon na lang ang pagbagsak ng mga balikat ko nang malamang nakalak ang pintuan. Sinadya niyang ilak para hindi ako makalabas. Palabasin mo ako dito, Chito Jackson! Pagsigaw ko na halos sirain ko ng pinto. Wala akong pakialam kung makabulabog ako ng mga katulong na natutulog sa mga oras na to. Pero nakalimutan kong soundproof pala itong silid niya. Pabagsak na upo na lang ang nagawa ko at sinabunutan ng sarili kong buhok. Samantala, Chito's POV. Hindi nga ako nagkakamali sa aking pagdududa. Kaya biglang nagbago ang mga kilos si Maricel dahil may sumira sa akin. Nagpunta ako sa bahay ni Hernan para makipagkasundo na sa kanya. Pumapayag na akong ang anak niya ang ibabayad niya sa akin dahil nagustuhan ko ang anak niya pagkatapos kong mapagmasa ng litrato nito na binigay sa akin. Nasa gitna ako nang sumigaw si Alvin. Boss, patay na si Mr. Hernan! Sigaw ni Alvin. Ano bang ginagawa niya dito? Nauna ba siyang umalis? Di ko sinabing pumunta siya dito. What? I can't believe Hernan's really dead. Nagmadali naman akong pumasok. Yeah, Alvin is right. Hernan is dead. Who killed him? Nakabaligtaso sa sahig at puno ng dugo at may tama ng baril sa ulo. Mukhang nagpakamatay but I don't believe it's suicidal. Tinigtigan ko pa ang patay na katawan ni Hernan. I know may pumatay sa kanya. Boss, halika na po. Parating na ang mga pulis. Sigaw na isa kong tauhan at nagmadali na kaming lumabas bago pa man kami maabutan ng mga pulis. Flashback to my mind. I heard a knock at tumambad sa aking harapan si Alvin. Si Alvin ang kasama ni Maricel na makidnap. So alam kong alam na at kilala ni Alvin kung sino ang mga kumidnap kay Maricel. Bakit mo ako pinatawag, boss? Lumapit pa siya sa aking harapan. I have a question. Ikaw ang kasama ni Maricel at ikaw ang nagligtas sa kanya sa mga kidnapper. Nakilala mo ba ang mga kidnapper? Tanong ko sa kanya.